Noong gabi ng Hulyo 30, 2008, ang Trans-Canada Highway ay tila isang tahimik na daan, malawak at mistulang walang katapusan. Sa loob ng isang ordinaryong Greyhound bus, tahimik na nagpapahinga si Tim McLean, isang 22 anyos na binata mula sa Canada. Kakarating lamang niya mula sa mahabang araw at ang bus ang nagsilbing kanyang kanlungan. Hindi alam ni Tim na ang gabing ito ay hindi magiging tulad ng iba at ang biyahe na dapat ay isa lamang karaniwang paglalakbay ay magiging simula ng isang bangungot na magpapanginig sa buong mundo. Ang liwanag mula sa mga poste sa kalsada ay kumikislap mula sa labas habang ang bus ay walang tigil na humahagibis sa madilim na daan. Isang madilim na suluweta ng isang pasahero ang umupo malapit kay Tim. Walang imik, tila isang anino lamang na bahagi ng mga nakakapagod na oras ng biyahe. Sa puntong ito, walang sino mang saksi ang makakaalam kung ano ang magaganap. Walang mga palatandaan ng panganib. Wala ni anumang babala. Ang lahat ay tila normal. Isang ordinaryong gabi na paglalakbay sa kalagitnaan ng disyerto ng Canada. Ngunit sa bawat segundo, habang umiikot ang mga gulong ng bus, unti-unting lumalapit ang isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng lohika o tapang. Ang katahimikan sa loob ng bus ay mistulang isang bitag, unti-unting sumisikip habang ang madilim na kapalaran ay papalapit. Noong ika-30 ng Hulyo 2008, si Tim McLean, isang batang carnival barker, ay pauwi na sa Winnipeg matapos magtrabaho sa isang perya sa Edmonton. Sakay siya ng Greyhound bus 1170. Dumadaan sa Yellowhead Highway sa Saskatchewan patungo sa kanyang tahanan. Sa likod siya umupo. Isang hilera lang mula sa banyo ng bus. Isang tahimik na pwesto na tila nagbibigay ng kaunting pahinga mula sa mahabang biyahe. Sa oras na iyon, malayo pa ang kanyang isip. Marahil ay abala sa mga alaala ng perya at sa kung paano siya makakabalik sa normal na buhay. Bandang 6:55 ng gabi, tumigil ang bus sa Erickson, Manitoba. Isa pang pasahero ang sumakay, si Vince Lee. Malaki ang tindig ni Lee, isang lalaking nasa 40, kalbo at may suot na sunglasses. Una siyang umupo sa unahan ng bus, tila wala namang kakaiba. Ngunit matapos ang ilang minutong pahinga sa Brandon, inilipat niya ang kanyang sarili sa tabi ni Tim. Hindi man lamang napansin ni Tim ang paglipat ni Lee. Wala siyang kamalay-malay. Hindi niya kinilala ang bagong katabi. Nagpatuloy siya sa kanyang pagtulog, nakasandal sa bintana, habang ang kanyang mga headphones ay patuloy na umaalingaw-ngaw ng mga tunog na ngayon nagsisilbing harang sa pagitan niya at ng brutal na kapalaran. Isa sa mga nakakakilabot na aspeto ng insidente ay sa kung paanong tila tahimik at walang bahid ng kahit anong panganib ang mga kilos ni Vince Lee. Sa kabila ng kanyang malaking pangangatawan at kakaibang itsura, kalbo, may suot na sunglasses at tahimik na personalidad, wala ni isa sa mga pasahero, kasama na si Tim McLean, ang napansin ang anuman sa kanyang paglipat ng pwesto. Maaring dahil sa mahabang biyahe, pagod na ang karamihan, abala sa kanilang sariling mundo. O marahil ay hindi lamang nila inaasahan na ang simpleng pag-upo ng isang pasahero sa ibang pwesto ay magdudulot ng isang madugong trahedya. Si Tim, tulad ng iba pong pasahero, ay walang ideya sa panganib na paparating. Nakatulog siya ng payapa sa kanyang upuan, nakasandal sa bintana ng bus habang nakikinig sa kanyang mga paboritong tugtugin gamit ang headphones. Ang musika sa kanyang tenga ang nagbigay ng harang sa anumang ingay o kilos sa kanyang paligid. Wala siyang kamalay-malay sa presensya ni Lee o sa anino ng kasamaan na unti-unting bumabalot sa gabing iyon. Pagkalipat ni Lee, hindi agad niya sinimulan ang karumal-dumal na gawain. Sa halip, umupo muna siya ng tahimik sa tabi ni Tim, tila nagmamasid, nag-aabang ng tamang pagkakataon. Isang bagay na mas nakakatakot. Walang galaw, walang anyo ng pagmamadali. Para bang sa mga oras na iyon, si Lee ay nagpapanggap na isang ordinaryong pasahero. Isang tahimik na sandali ang lumipas at walang nakapansin sa kakaibang kilos o intensyon ni Lee. Hindi siya agad sumalakay. Tila pinag-aralan muna niya ang kanyang biktima na wala pang kaalam-alam sa mga susunod na mangyayari. Nang dumating ang tamang sandali, doon lamang sumiklab ang tunay na bangungot. Isang atake na dumating ng walang babala. Ngunit pinaghintay at pinagmasdan, tulad ng isang mabangis na hayop na naghihintay sa kanyang biktima. Sa mga sumunod na sandali, isang katahimikan ang bumalot sa bus. Ngunit kasabay nito,
Isang malaimpyernong pag-atake ang naganap. Habang tulog si Tim, biglang humugot ng malaking kutsilyo si Lee. Walang babala, walang sigaw. Bigla na lamang siyang sinaksak ni Lee sa leeg at dibdib. Paulit-ulit, nang walang awa. Ang malamyos na paghinga ng gabi ay napalitan ng nakakakilabot na tunog ng kutsilyong bumabaon sa laman at buto. At isang iglap, ang katahimikan ng biyahe ay napuno ng kaguluhan. Natigilan ng mga pasahero, nagtitilian, nanginginig sa takot. Agad na itinabi ng driver ang bus sa kalsada at isa-isang nagsilabasan ng mga tao. Naguunahan sa pagtakbo palabas upang takasan ang karumal-dumal na eksena. Ngunit ang ilang matatapang ay nagtangkang bumalik, ang driver at dalawang lalaki, upang iligtas si Tim. Subalit sila'y tinakot ni Lee. Itinaboy sa pamamagitan ng kutsilyo. Nang makulong siya sa loob, sinimulan niyang gawin ang hindi kayang yakapin ng isipan. Pinugutan niya si Tim. Inangat ang ulo nito at kinampok sa bintana. Ipinapakita sa mga nakapaligid na wala na silang magagawa. Ang kanilang mga sigaw ng takot at panginginig ay mistulang nawalan ng silbi sa ilalim ng mabangis na kilos ni Lee. Hindi pa doon natatapos ang bangungot. Bumalik si Lee sa loob ng bus, tila wala sa sarili. Sinimulang tanggalin ang iba't ibang bahagi ng katawan ni Tim. At mas matindi, nagsimulang kainin ang ilang parte ng kanyang laman. Ang mga pasahero sa labas ay wala nang nagawa, kundi tumingala, nakamasid sa kakilakilabot na kaganapan. Ang bawat segundo ay tila mas matagal habang ang gabi ay naging saksi sa isang karumal-dumal na gawain na tumagal ng ilang oras. Bandang 8:30 ng gabi, nakatanggap ang Royal Canadian Mounted Police o RCMP ng ulat tungkol sa pagsaksak sa Greyhound bus. Mga ilang kilometro mula sa Portage La Prairie. Nang dumating ang mga pulis, naroon pa rin si Lee sa loob ng bus, pinipigilan ng isang pasahero, ang bus driver at isang truck driver na humarang sa kanya gamit ang isang crowbar at martilyo. Ang ibang mga pasahero ay nagkukumpulan sa gilid ng kalsada, nanginginig, umiiyak, at ilan ay nagsusuka sa tindi ng kanilang nasaksihan. Sinubukan nila na paandarin ang bus upang makatakas, ngunit sigurado ng driver na na-engage ang emergency immobilizer kahit hindi na ito magagamit pa. Pagdating ng alas 9 ng gabi, ang eksena sa Trans-Canada Highway ay naging isang tahimik ngunit nakakakilabot na sagupaan. Nasa loob pa rin ng bus si Vince Lee. Ang kanyang anyo ay parang halimaw na pinagharian ng kadiliman. Sa labas, nakapaligid ang mga pulis, armado at nag-aabang. Ang bus na minsang puno ng tahimik na pasahero ay ngayon naging kulungan ng kabaliwan. Dinala ng mga pulis sa mga negosyador at ang isang mabibigat na armadong unit, pero hindi ito basta-bastang matatapos. Sa loob ng bus, si Lee ay paikot-ikot, naglalakad sa makitid na pasilyo habang ang bangkay ni Tim McLean ay patuloy niyang dinudungisan. Walang anumang damdamin sa kanyang mukha. Wala ni bakas ng galit o pagsisisi. Tila wala siyang koneksyon sa realidad. At ang mga pulis, sa kanilang takot at gulat, ay nasaksihan ang isang eksenang hindi nila inaasahan. Si Lee ay nagsimulang kumain ng ilang parte ng katawan ni Tim. Habang patuloy ang tensyon, may narinig ang mga pulis na bumabalot sa kanilang pagkatao. Isang malamig at walang emosyon na boses mula kay Lee. Kailangan kong manatili sa bus magpakailanman. Parang isang sumpa. Isang pahayag na hindi lamang binitawan, kundi tila sinelyohan ng kanyang pagkabaliw. Sa gitna ng ganap na kawalan ng hustisya at moralidad, si Lee ay nagpatuloy sa kanyang paglapastangan sa katawan ni Tim. Tila wala na sa mundong ito. Sumapit ang 1:30 ng madaling araw ng Hulyo 31. Nang subukan ni Lee na tumakas, pinilit niyang basagin ang bintana ng bus, ngunit hindi siya nakalayo. Agad siyang nahuli ng mga RCMP officers. Pinaputukan siya ng 2 beses gamit ang taser. Kinapos ng lakas at mabilis na pinasasan. Habang isinusuksok sa likod ng isang police cruiser, unti-unti nang bumabalik sa masakit na realidad ang mga nakasaksi sa kabaliwan. Sa loob ng bus, nagsimulang bawiin ng mga pulis ang mga pira-pirasong katawan ni Tim, nakabalot sa mga plastic bag. Ngunit higit sa lahat, ang mga nadiskubre nila ay nagpasakit lalo sa kanilang kalooban. Ang tenga, ilong at dila ni Tim ay natagpuan sa bulsa ni Lee. Isang kakilakilabot na patunay ng kanyang kasamaan. Ngunit ang ilan sa mga bahagi ng katawan tulad ng mga mata ni Tim at isang bahagi ng kanyang puso ay hindi na kailanman natagpuan. Ipinagpapalagay ng mga pulis na ito'y kinain ni Lee sa kabila ng kanyang mga pagtanggi. Samantala, ang mga pasaherong nakaligtas ay dinala ng mga otoridad upang kuhanan ng salaysay sa himpilan ng Brandon RCMP. Walang makapagsalita ng maayos.
Ang takot at gulat ay nakaukit sa kanilang mga mukha. Bandang alas 10 ng umaga noong Hulyo 31, ang Greyhound representatives ay dinala ang mga natirang pasahero sa isang tindahan upang palitan ang kanilang mga damit na naiwan sa loob ng bus. Ngayon ay isang saksi ng kalunos-lunos na trahedya. Hapon na nang makarating sila sa Winnipeg, bandang 3:30 PM, kung saan sa wakas ay muling nakasama nila ang kanilang mga pamilya at kaibigan. Isa sa mga saksi, si Garnet Caton, ay nagkwento kung paano tila wala sa sarili si Lee noong naganap ang pag-atake. Parang hindi niya alintana ang mga tao sa paligid. Sabi ni Garnet, at ang pinakanakakatakot ay ang pagiging kalmado ni Lee. Walang galit o anumang emosyon. Para siyang robot, sinasaksak ang lalaki. Sa bawat detalye ng mga pangyayaring iyon, mas tumindi ang pagkilala sa isang halimaw na hindi mo inaasahan. Isang nilalang na tila walang kaluluwa, walang damdamin, at walang hangganan sa kanyang karahasan. Ang dilim ng gabing iyon ay nagbarka ng bangungot na mananatiling buhay sa isipan ng mga nakasaksi, pati na rin sa kasaysayan ng isa sa pinakamadilim na krimen sa Canada. Sa likod ng karumal-dumal na krimen ni Vince Lee, marami ang nagtatanong, bakit? Ano ang nagtulak sa isang tila ordinaryong tao na gumawa ng isang hindi masukat na kabangisan? Ang mga sagot, tulad ng kabaliwan mismo, ay tila nagtago sa dilim. Mga kasagutan na hindi madaling makuha at maaaring hindi kailanman ganap na maipaliwanag. Si Vince Lee, ayon sa mga ulat, ay nakikipagmuno sa malalim na mga suliranin sa pag-iisip. Di naglaon, patapos siyang mahuli, kapag alamang siya'y may paranoid schizophrenia, isang kondisyon na nagdudulot sa kanya ng mga delusyon at boses sa kanyang isipan. Inamin niya na sa gabing iyon, nakarinig siya ng isang boses mula sa langit. Nagsasabing ang biktima, si Tim McLean, ay isang demonyo na kailangan niyang patayin upang iligtas ang mundo. Pero sa kabila ng paliwanag niya ito, sapat ba ito upang alisin ang tanong na bumabalot sa isipan ng lahat? Bakit siya? At bakit sa ganitong paraan? Si Tim McLean ay isang batang lalaki na puno ng sigla at pangarap. Sa araw ng insidente, pauwi na siya sa kanyang tahanan sa Winnipeg matapos ang isang linggong pagtatrabaho sa isang perya sa Edmonton. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, si Tim ay isang masayahin at mabait na tao, palakaibigan at madaling lapitan. Likas sa kanya ang pagiging malapit sa kanyang pamilya. At ayon sa kanyang mga kaibigan, ang kanyang ngiti at presensya ay nagdudulot ng kasiyahan saan man siya naroon. Ngunit ang trahedyang bumalot sa buhay ni Tim ay nagdala ng hindi masukat na sakit sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Ang kanilang reaksyon, hindi sila makapaniwala. Paano ba nila matatanggap na ang taong nagdala ng kasiyahan sa iba ay biglang mawawala sa isang napakabrutal na paraan? Ang kanilang mga salita, puno ng luha at paghihinagpis, ay tumagos sa puso ng bayan. Para sa kanila, si Tim ay hindi lamang isang biktima ng isang krimen. Siya ay isang anak, kaibigan, at kasamahan na kinuha ng karahasan ng walang babala. Ang mga nagmamahal kay Tim ay hindi magawang unawain kung paano ang isang taong kasing inosente at kasing liwanag ng kanilang kaibigan ay tinapos sa ganitong paraan. Samantala, patapos mahuli si Vince Lee, nagsimulang umikot ang mga espekulasyon sa publiko. Makukulong ba siya habang buhay? Ano ang magiging hatol ng hukuman sa isang taong gumawa ng ganitong kabangisan? Marami ang nagakala na ang kaso ay may tiyak na kahihinatnan. Ang isang taong gumawa ng ganitong karumal-dumal na krimen ay makukulong. Walang duda. Ngunit ang twist sa kasong ito ay nagdulot ng kakaibang takot at pagkagulat sa lahat. Noong 2009, si Lee ay hindi napatunayang responsable sa kanyang mga aksyon dahil sa kanyang kondisyon sa pag-iisip. Sa halip na makulong, siya ay dinala sa isang psychiatric facility kung saan siya ginamot. Para sa marami, ang hatol na ito ay nakakapangilabot. Paano makakamtan ng hustisya sa ganitong kaso? Si Vince Lee, isang mamamatay tao na kumitil ng buhay sa isang paraan na hindi matutumbasan ng karahasan, ay hindi kailanman nakulong. Ang kanyang paglaya, ilang taon matapos ang krimen, ay nagdulot ng kaba sa marami. Ang kaso ni Vince Lee, na ngayon ay kilala bilang Will Baker, matapos magbago ng pangalan, ay nagdulot ng matinding diskusyon sa lipunan tungkol sa mental health at criminal responsibility. Noong 2009, idineklara siyang not criminally responsible o NCR sa pagbatay kay Tim McLean dahil sa kanyang paranoid schizophrenia. Ipinadala siya sa isang psychiatric hospital sa Winnipeg para sa paggamot sa halip na sa kulungan. Habang ginagamot sa ospital, si Baker ay dumaan sa regular na psychiatric assessments at unti-unting binigyan ng mas maluwag na kalayaan.
Noong 2015, sinimulan siyang bigyan ng unescorted day passes na pumayag sa kanyang paglabas mula sa ospital na walang kasama. Noong 2016, pinayagan pa siyang tumira sa isang group home. At noong Pebrero 2017, si Will Baker ay ganap na pinalaya mula sa psychiatric system kasunod ng mga ulat na siya'y matagumpay na ginagamot at wala nang itinuturing na panganib sa publiko. Sa kasalukuyan, si Baker ay isang malayang tao. Nabura na ang lahat ng legal na limitasyon sa kanyang kalayaan at ipinagpapatuloy niya ang kanyang buhay sa ilalim ng kanyang bagong pangalan nang walang direktang ugnayan sa trahedyang nangyari noong 2008. Ang desisyon na ganap siyang palayain ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Para sa ilan, ito ay isang tagumpay ng hustisya na nagpapakita ng epektibong paggamot sa mga taong may malubhang sakit sa pag-iisip. Ngunit para sa pamilya ni Tim McLean at sa mga nakaranas ng trahedya, mahirap tanggapin ang ideya na ang isang tao na gumawa ng ganoong kalupitan ay malaya na ngayon.